Good job. You saved a life today. We couldn't have done it without you. Hindi ka ba proud sa na-accomplish mo? Kasi siya po yung nakabaril at nakapatay po sa ninong ko. Masyado niyang inaagrabyado ang anak kong si Zoe under her leadership. It's time I turn the table in our favor. Gumising ka! Gumising ka! Demonyo ka! Hayop ka! Demonyo yan! Pinakaingin ang asawa ko! Gumising ka dyan! Demonyo ko! May kasalanan po talaga ako kay Ninong eh. Anong kasalanan? Hindi mo sabihin. Isa po kasi ako dun sa... Nag-opera po dun sa hold-upper na nakabaril po kay Ninong. Isa po ako sa dahilan kung bakit buhay pa po siya. Maganda yung ginawa mo kagabi. So just continue doing it. And we won't have any problems. Of course, Tita. Always my best foot forward. Thank you. Diyosa, sigurado ka bang okay ka na? Okay na ho, Kochang. Muntik mong barilin kagabi yung hold-upper. Balita ko eh. Basta wag ko kayo mag-alala. Hindi ko na sugurin yung asawa nun. Tsaka, hindi ho siyang gusto kong makausap. Muusok pa yung ilong mo. Huwag kang ganyan. Hindi ho, si Annalyn ang gusto kong makausap eh. Annalyn! Annalyn, kilala mo ba yung doktor na gumamot sa demonyong hold-upper na yon? Gusto ko siyang makilala eh. Gusto kong magpasalamat sa kanya. Annalyn, ano ba? Sagutin mo naman ako. Gusto kong makilala kung sino yung demonyong doktor na yon na ligtas to sa hinayupak na hold-upper na yon. Diyosa, sandali lang. Kita mo, nahihirapan yung apo kong sagutin ka eh. Meron kasi yung, kung tawagin eh, patient's confidentiality, tama? O, yun, hindi ka niya pwede sagutin. Sus naman dyan, wala akong pakialam dyan sa mga patient yan. Di ba, hindi naman ako ibang tao sa'yo. At saka, Annalyn, ninong mo yung napatay dito, di ba? At saka, di mo na nga nagawang iligtas yung asawa ko. Kahit ito man lang sana, Annalyn. Magawa mo para sa ninong mo. Diyos, ano nangyayari dito? Yan kasing anak mo eh. Tinatanong ko lang naman kung sino yung doktor na gumamot doon sa hold-upper na yun. Ayaw sabihin sa akin. May kasalanan po talaga ako kay Ninong eh. Anong kasalanan? Hindi mo sabihin. Isa po kasi ako dun sa... Nag-opera po dun sa hold-upper na nakabaril po kay Ninong. Isa po ako sa dahilan kung bakit buhay pa po siya. Diyosa, baka naman bawal talaga sabihin kung sino nag-opera. Yun na nga ang sinasabi ko kanina pa. Ako naman, itong mag-inang to kasi talaga eh. Kahapon niyo pa ako pinapagtulungan eh. Ganyan talaga kayo sa akin eh. Diyos, anong pinagtutulungan? O di ba ikaw? Kahapon, yung hold-upper, pinoprotektahan mo. Tapos ngayon naman yung anak mo, yung doktor na gumamot doon sa hayop na hold-upper na yun. O di ba ang galing niya magprotekta? Mare, hindi namin sila pinoprotektahan. Ikaw ang pinoprotektahan namin. Kasi baka mamaya meron kang gawin na hindi maganda. Naku naman, Lynette. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Ang kailangan ko, hustisya para sa asawa ko. Diyosa, Diyosa. Diyos, Halika, maupo muna tayo, anak. Pasensyahan mo na lang ang ninang Diyosa mo, ha? Pero alam mo, pag humupa na yung galit niya, siya mismo hingi ng tawad sa'yo.
Mukhang hindi na po mangyayari yun, Nay. Bakit naman hindi? Mabait ang ninang mo. Alam mo, kaya lang naman siya ganyan kasi syempre, hindi pa niya matanggap yung nangyari sa ninong mo. Tsaka, nakaharapan niya yung holdupper. Anak, siguro dapat sabihin mo na sa nanay mo. Sige na. Ang alin? Diyosa? Diyosa? Diyosa, ano bang nangyayari? Bakit pati si Annalyn pinagdidiskitahan mo? Dahil gusto kong makilala kung sino yung doktor na yon. Dahil paano ko mabibigyan ng hustisya si Cromwell kung ayaw nila sabihin sa akin tiyan yung totoo? Ano pa bang hustisya ang kailangan mo? Nahuli na yung kriminal, oh. Walang kawala yun, nandyan ha. Importante ba talagang malaman mo kung sino yung doktor na yan na gumamot sa kanya? Kahit sino man doktor, gagamutin siya eh. Ano? Aawain mo yung doktor? Ginawa lang niya yung trabaho niya. Diyosa naman. Tiyang naman eh. Gusto ko lang naman hong makilala kung sino yung doktor na bumuhay doon sa taong pwede na namang pumatay. Gusto kong ipamukha sa kanya na yung killer kapag nakalabas ng kulungan yon, pwede na namang pumatay. May asawa na namang mamamatayan. May anak na naman na mawawalan ng magulang. At higit sa lahat, may ina na naman na mawawalan ng anak. Tiyang, gusto ko siyang makilala dahil mali yung binuhay niya. Yun lang naman yung gusto ko, Tiyang eh. Simple lang, di ba? Ba't ayaw niya ibigay? Gusto ko siyang makilala. Yun lang, Tiyang. Diyosa? Diyosa? Diyosa! Isa po ako dun sa nag-opera po sa nakapatay kay Ninong. Ako po yung dahilan kung bakit buhay pa po yung taong yun. Bakit hindi mo sinabi sa ninang mo? Sasabihin ko naman po talaga eh, pero natakot po ako, Nay. Kung gusto niyo, ako na kakausap kay Diyosa. Michael, wag na. Galit pa siya eh. Tsaka baka mamaya magalit din pati sa'yo yun. Anak, sa'yo dapat manggaling yun. Hindi ko sinasabi ngayon, pero ikaw dapat ang magsabi sa ninang mo. Kung gusto mo sasamahan ka namin, ha? Ipapaintindi natin sa ninang mo na ginawa mo lang yung tungkulin mo bilang isang doktor. Hello, everybody. Busy kayo? Ako nga pala si Diyosa, ang ninang ni Doktora Annalyn Santos. At ang asawa ng pinatay ng killer na binuhay ng hospital ninyo. Aling Diyosa? Look! Huwag kang mag-alala. Saglit lang ako. Ano ho bang kailangan ninyo sa amin? Tapatanyag. Curious lang ako. Gusto ko lang malaman kung sino sa inyo ang nag-opera dun sa killer na pumatay sa asawa ko. Gusto kong malaman sino sa inyo. Sino?
Kayo ba yung doktor ko? Sabi kasi ng mga nurse, bata pa raw yung doktor na nagligtas sa akin. Halos kasing tanda mo lang yung panganay ko eh. Salamat, Doc. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Oh? Sana hindi ka na lang nabuhay. Dahil sa'yo wala na si Ninong. Aling Josa, it was me po. Ikaw. Di ba? Ikaw din yung nag-opera sa asawa ko. Bakit ganon? Yung asawa ko patay, pero ang hayop na yung pinuhay mo. We are doctors, ma'am. We treat all our patients with the same care. We don't get to choose kung sinong ililigtas namin at kung sinong hindi. Seryoso ba yan? Kaya ba pinili mong iligtas yung hayop na yung kesa sa asawa ko? Di ba private hospital kayo dito? Di ba pwede kayong mamili ng bubuhayin at papatayin? No, ma'am. Because that's against the law. Against the law? Eh di ba against the law yung ginawa nung pagpatay ng hayop na yun sa asawa ko? That's against the law! I'm sorry for your loss, ma'am. That's all I can say to you. Alam mo ba, hindi ko kinayang operahan yung ninong ko kasi nasasaktan ako. Nasasaktan ako nakikita siyang ganun, pero ikaw, inoperahan kita. Kasi iniisip ko yung tungkulin ko bilang doktor eh. Na kailangan ko magligtas ng buhay, kahit buhay pa yun ng taong kasing sama mo. Sana kasing sama mo na lang ako. Sana inayaan na lang kita mamatay. Sana naging gulay ka na lang. Pero hindi yung turo sa akin ng Ninong Cromwell ko eh. Dok, nagkakamali ka. Wala akong kilalang Cromwell. Baka hindi ako nakapatay sa kanya. Kilala mo yan, di ba? Walang kikilos ng masama. Hold up to! Ano ba? Lynette! Tumakas ka na! Bitawan mo! Tumakas ka na! Puro kayo sorry! Hindi mabubuhay ng sorry niyo ang asawa ko! Dahil pinili yung buhayin yung hayop na yon. Excuse me lang ho, Aling Josa ha. Pero parang misdirected naman ho yung galit ninyo. Kanino mo ako gustong magalit? Di ba sa inyong lahat? Dahil wala kayong ginawa para iligtas ang asawa ko. Di ba ho, ang sinabi ko ho sa inyo, napilitan lang ako dahil sinalok si Annalyn. Tsaka bakit sa amin lang kayo nagagalit? Bakit hindi kay Annalyn? Bakit kailangan kong magalit kay Annalyn? Oh. So, mukhang hindi pa nasasabi sa'yo ni Annalyn. I'm sorry to be the bearer of bad news. Pero hindi lang si Doktora Menor ang nag-opera sa killer ng asawa ninyo. Zoe! Doktora Tanya, that's enough. What? She has the right to know. Pwede ba? Diretsuhin niyo ako? It was Annalyn. Siya ang dahilan kung bakit buhay at humihinga ang taong pumatay sa asawa ninyo. Hindi ako maniniwala sa'yo. Galit ka kay Annalyn eh. Alam ko yun eh, kaya ituturo mo talaga siya. I'm telling the truth. It was Annalyn. Kahit tanungin mo pa sila. Oh, di ba, Luke? Dr. Antonio, ano ba? Sabihin mo sa akin yung totoo! Si Annalyn ba ay nandak?
Sabihin mo na kasi malalaman din naman niya yung totoo. Look, totoo ba? Aling Josa, yes. Annalyn was with Dr. Minor sa OR during the operation. At hindi lang siya nandun. From what I've heard, she was instrumental kung bakit nabuhay yung holdupper. Siya yung nakaisip ng solusyon kung paano maligtas yung holdupper na pumatay sa asawa mo. Siya yung ninong ko. Kita mo, nakasmile siya. Signature pose niya kasi yan eh. Yung kahit gano'n siya kalungkot, basta sasabihin namin magpa-picture siya, magsasmile yan. Pero dahil sa'yo, hindi ko na makikita yan. Kasi pinatay mo siya! Dapat ka magbayad sa mga kasalanan mo. Kung hindi dito, sa kabilang buhay. Annalyn, Ma'am, sorry po. Alam ko po mali po yung ginawa ko. alam na ba ng ninang mo na ikaw ang umopera dun sa holdupper? Hindi ko pa po masabi kay Ninang. Mahirap yan. Pero mas mahirap kung kikim-kimin mo yan sa dibdib mo. You know what? Whether you tell your ninang now or later on, for sure magagalit siya sa'yo. But with anger comes forgiveness. Nasa iyo na lang yun kung kailan mo gusto kang mapatawad ng ninang mo. Gusto ko po talaga magkaayos po kami, ma'am. Tsaka sabi naman po ni nanay, sasamahan niya po ako nakausapin po si Ninang. That's good. At least you have the support of your family. I hope everything turns out well. Annalyn, you did the right thing. Okay? Mukhang close na tong hipag kong hilaw at ang anak sa labas ng asawa ko. Excuse me, ma'am. Nandiyan na po yung taga-social welfare regarding daw po dun sa proposal yung outpatient program para po sa mga single mothers. Oh, good. Kanina ko pa sila hinihintay. Actually, noong ko pa gusto magkaroon ng partnership with the social welfare. Para naman matulungan ko yung mga single mothers na napilitang i-abandon na yung mga anak nila dahil hindi nila kayang suportahan. At least with the hospital's help, we can ease their burdens. Annalyn, I'll go ahead. Okay? You take care. Chang. Chang. Uwi na mo tayo. Tara! Ninette, nasaan yung anak mo? Bumalik na siya sa trabaho. Ninette, alam mo ba na si Annalyn yung bumuhay dun sa kilat? Alam mo ba na siya yung dahilan kung bakit buhay yung hayop na yon? Alam mo? Alam mo? Josa. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin, Ninette? Josa, ngayon lang din namin nalaman. Tsaka natatakot yung bata na magsabi sa'yo. Natatakot?
Bakit siya matatakot sa akin? Di ba ninang niya ako? Hindi naman ako multo, di ba? Mare, huwag ka sanang magalit kay Annalyn. Huwag magalit! Hindi! Hindi ako nagagalit sa kanya. Tingnan niyo, ha? Ngiti, ang ganda ng ngiti ko, di ba? Kitang-kita niyo, ha? Ang saya-saya ko. Ang happy-happy ko. Na pinili ng inaanak kong buhayin yung hayop na yun na bumatay sa asawa ko. Ang saya! Pwede tayong mag-party ngayon. Gusto niya? Ninang? Ninang? Annalyn, bakit hindi mo sinabi? Ninang, sorry. Sasabihin ko naman po talaga eh. Kaso... Josa! Diyosa, maawa ka naman sa inaanak mo. Ikaw, naawa ka ba sa ninang mo? Ninang, sorry po. Doktor po ako kaya kailangan ko pong gamutin yung... Kailangan ka ng ninang mo. Noong oras na kailangan niya ng galing mo, ano? Hindi mo siya niligtas. Mas pinili mo iligtas yung taong pumatay sa kanya. Hindi lang to basta-basta ibang tao, Annalyn. Hindi lang to basta-basta. Siya ang dahilan kung bakit wala na yung ninong mo ngayon. Ninitindihan niyo ba ako? Tapos lahat kayo, anong ginawa mo? Sinikreto mo! Lahat kayo! Sinikreto niyo sa akin! Akala ko ba mahalaga ako sa'yo? Di ba sabi mo nga, pangalawang nanay mo ako? Alam mo, Annalyn, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Parte na ako ng buhay mo. Pero ano, mas pinili mo buhayin yung hayop na yun kaysa sa ninang mo. Siya yung tinulungan mo eh, hindi yung nasawa mo eh. Sorry, Ninang. Ninang! Wala! Wala! Huwag mo akong tawaging ninang. Mula ngayon, wala ka ng ninang! Mare, Mare, wag naman ganun. Mare? Inet! Wala nang Mare. Magsulian na tayo ng kandila. Mula sa araw na ito, wala nang kumare! Wala nang ninang! Kanya-kanya na tayo mga wala kayong kwenta. Diyosa! Diyosa! Nagpunta akong Cebu, pero wala akong naamoy na kahit anong baho tungkol sa hipag mo. Wala siyang nawawalang anak, iniwan na asawa, kabet, anything. Ma'am, malinis ang records niya. So nagbabayad pala ako sa'yo para sa wala. Ma'am, hindi pa naman tapos yung investigation natin sa hipag mo. Pero mas makakatulong kung may lead tayo. Baka makakuha tayo ng clue tungkol sa nakaraan niya. Ginawa mo na lahat. Wala ka nang magagawa kung ayaw ka niyang patawarin. Diyan, meron pa. Huwag tayong susuko. Nay, wag po natin sukuan si Ninang. Wag po natin biguin si Ninong. It's not enough na anak ka ng may-ari ng ospital na to. You have to prove your worth. Earn your spot in Apex. Work hard for it. Just like what Annalyn did. Pero in fairness naman kay Ma'am Giselle, no? Kahit na reject siya ni Aling Diyosa, nagpunta pa rin siya dun sa living. Oo nga, lalo na yung Apex pa yung sinisisi niya sa pagkamatay ni Mang Cromwell. Oh, ano namang miningiti-ngiti mo dyan? Sabi nga, in every crisis, there's an opportunity.
Opportunity to what? I found something. Ano ho yun? May something si Giselle tungkol sa mga inang namigay ng anak. She may have a degree in business, but I have a degree in archaeology. I'm very good at digging up secrets. Clearly, the apple doesn't fall far from the tree. Parang hindi ko naman nakikita kay Annalyn yun. Hindi pa, tita. But be careful. She looks innocent, pero nakatago din yung sungay niyan.